Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagsasakripisyo? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na kung minsan ang pinakamatinding pananakit ay nagmumulay sa pinakamalalim na pagmamahal. Sabi nila, ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, mahirap nang buuin. Paano kung ang mismong taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo ang siyang dudurog nito sa isang iglap? Ito ang kwento ni Liwayway, isang babaeng haharapin ang pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay sa sandaling inakala niyang abot kamay na niya ang bukang liwayway. Ang amoy ng nilulutong adobo ay parang isang mainit na yakap na bumalot sa bawat sulok ng malaking bahay. Para kay Liwayway Salcedo, ang aroma na yon ay amoy ng pag-asa. Maingat niyang inayos ang 2 plato sa hapagkainan. Pinatungan ng kubyertos na nakabalot sa puting tela at naglagay ng isang maliit na florera na may iisang puting rosas sa gitna. Perpekto. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang bahagyang umuumbok na tiyan. Sa loob ng 2 taon nilang pagsasama ni Bughaw Montenegro, bilang mag-asawang ipinagkasundo lamang, ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang mayroon silang tunay na pag-asa para maging isang pamilya. Anak! Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay puno ng lambing. Mamaya, malalaman na ng papa mo na nandito ka. Sigurado akong matutuwa siya. Sigurado akong magbabago na ang lahat. Sa loob ng kanyang bulsa, mahigpit niyang hinawakan ng isang maliit na bagay. Ang pregnancy test na may 2 malinaw na pulang guhit. Ito ang kanyang sorpresa. Ito ang kanyang alas. Ito ang magiging tulay na sa wakas ay magdudugtong sa malawak na bangin sa pagitan nila ng kanyang asawa. Si Bughaw ay palaging isang pader na yelo. Malamig, mailap, at tila hindi kayang abutin. Ang kanilang pagsasama ay nagsimula sa isang pagkakamali. Isang gabing pareho silang lasing na nauwi sa isang kasal na inayos ng kanilang mga pamilya para pagtakpan ang kahihiyan. Mula noon, si Bughay ay naging isang estranghero na kasama niya sa iisang bubong. Ngunit sa kabila ng lamig nito, hindi nawala ang pag-asa sa puso ni Liwayway. Naniniwala siyang sa ilalim ng matigas na panlabas na anyo nito ay may pusong naghihintay lang na buksan. At ang kanilang anak ang magiging susi. Narinig niya ang ugong ng sasakyan sa garahe. Napatalon ang kanyang puso sa tuwa at kaba. Ito na. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili, at sinalubong ang pagdating ng asawa na may pinakamatamis na ngiti. Bumukas ang pinto at pumasok si Bughaw. Gaya ng dati, dala niya sa loob ng bahay ang lamig ng gabi. Ang kanyang tindig ay matikas sa suot nitong mamahaling suit, ngunit ang kanyang muka ay walang emosyon. Dumiretso ang tingin niya, hindi man lang siya tinapunan ng sulyap. Ang ngiti ni Liwayway ay unti-unting naglaho. Bughaw, malambing niyang bati. Mabutit nakauwi ka na. Nagluto ako ng paborito mo. Halika, kumain na tayo. Pero hindi siya pinansin ni Bughaw. Naglakad ito patungo sa bar at nagsalin ng alak sa isang baso. Tinalikuran siya nito na parang hindi siya narinig, na parang hindi siya umiiral. Isang kirot ang gumuhit sa puso ni Liwayway, pero pilit niya itong iwinaksi. Huwag ngayon, Liwayway. Huwag kang panghinaan ng loob. May sorpresa ako sa'yo. Sabi niya, sinusubukang panatilihing masigla ang kanyang boses. Doon lang lumingon si Bughaw, ngunit ang mga mata nito ay hindi nagpakita ng interes, kundi ng pagod at inis. Walang sabi-sabi, naglakad ito patungo sa mesa, ngunit hindi para umupo at kumain. May kinuha ito mula sa briefcase nito, isang brown na envelope. Walang pakundangan niya itong inihagis sa ibabaw ng mesa.
Dahan-dahan itong dumulaas sa makinis na kahoy at huminto mismo sa tapat ng plato ni Liwayway. Napakunot ang noo niya. Ano? Ano ito? Buksan mo. Utos ni Bughaw. Ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway habang inaabot ang envelope. Bawat hibla ng kanyang katawan ay sumisigaw ng babala. Pagbukas niya rito, isang makapal na papel ang kanyang nakita. Binasa niya ang mga unang salita na nakasulat sa itaas. Petition for annulment. Ang mundo ni Liwayway ay huminto sa pag-ikot. Ang amoy ng adobo na kaninay, tila isang yakap ay ngayon ay parang lason na sumasakal sa kanya. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita. Umaasang nagkamali lang siya ng basa. Ngunit malinaw na malinaw ang mga ito. Annulment. Pagpapawalang bisa ng kasal. Bakit? Ito lang ang salitang nagawa niyang ibulong. Ang kanyang lalamunan ay tila pinipiga. Hindi sumagot si Bughaw. Uminom ito mula sa kanyang baso. Kasabay noon, umilaw ang cellphone nito na naiwan sa mesa. Nakita ni Liwayway ang larawan sa screen. Isang larawan ni Bughaw na may kasamang ibang babae. Isang magandang babae na nakangiti ng malapad. At si Bughaw, kahit hindi nakangiti, ay may kakaibang kislap sa mga mata na hindi pa niya kailanman nakita. Ang pangalan sa ilalim ng larawan, Dalisay Reyes. Ito na ang huling dagok. Ang katotohanang sumampal sa kanya ng buong lakas, ang lahat ng kanyang pag-asa, ang lahat ng kanyang pangarap para sa kanilang pamilya ay gumuho sa isang iglap. Ang papel sa kanyang kamay at ang larawan sa telepono. Ito ang sagot sa lahat. Tumingin siya kay Bughaw. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kahit anong paliwanag, kahit isang hibla ng pagsisisi. Ngunit wala. Ang nakita lang niya ay isang mukhang sarado na. Isang estrangherong hindi na niya kailanman makikilala. Pirmahan mo na lang, sabi ni Bughaw, bago siya muling tinalikuran at nagsimulang maglakad paakyat sa hagdanan. Naramdaman ni Liwayway na nanghina ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang kamay ay bumitaw sa papel, kasabay ng pagbagsak ng kanyang katawan sa malamig na sahig. Ang isa niyang kamay ay automatikong napahawak sa kanyang bulsa. Doon kung nasaan ang pregnancy test, ang simbolo ng isang pangarap na ngayon ay isa ng bangungot. Ang sakit ay napakatindi, parang isang punyal na bumaon ng malalim sa kanyang puso at paulit-ulit na ipinilipit. Napahagulgol siya nang walang tunog. Doon, sa sahig ng kanilang tahanan, sa gitna ng hapunang inihanda niya, nang may pagmamahal, gumuho ang mundo ni Liwayway. At si Bughaw, ang lalaking pinangarap niyang maging ama ng kanyang anak, ay nagpatuloy lang sa pag-akyat, hindi man lang lumingon pabalik. Ang katahimikan na naiwan sa pag-alis ni Bughaw ay mas nakakabingi kaysa sa kahit anong sigaw. Ilang minuto, o baka oras, na si Liwayway ay nanatiling nakaluhod sa sahig. Ang kanyang mga luha ay natuyo na sa kanyang pisngi, nag-iwan ng malalamig na bakas. Ang hapunan na inihanda niya ay lumamig na, at ang puting rosas sa florera ay tila nagsimula ng malanta, nakikiramay sa kanyang wasak na puso. Wala na siyang maramdaman. Manhid. Ang tindi ng sakit ay lumampas na sa puntong kaya niya itong iproseso. Ang isip niya ay isang blankong papel, maliban sa paulit-ulit na imahe ng mga salitang annulment at ang nangiti ng babaeng nagngangalang Dalisay. Isang tunog ang pumunit sa katahimikan, ang marahang pagsara ng pinto ng kanilang silid sa itaas. Iyon na iyon, ang tunog ng huling pagpihit ng susi sa kandado ng kanilang pagsasama. Ang tunog na yon ang gumising sa kanya mula sa kanyang pagkamanhid. Biglang, isang bagong damdamin ang umusbong mula sa mga guho ng kanyang puso. Hindi ito galit, hindi rin lungkot. Ito ay isang primal na pangangailangan. Ang pangangailangang tumakas, kailangan niyang umalis, kailangan niyang ilayo ang sarili niya at ang munting buhay sa loob niya
Mula sa lason ng bahay na ito, dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga binti ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay mayroon ng bagong determinasyon. Hindi na siya iiyak. Tapos na ang pag-iyak. Parang isang anino. Gumalaw siya sa dilim. Hindi niya binuksan ang mga ilaw. Sa liwanag lang ng buwan na tumatagos sa bintana, pumanhik siya sa hagdanan. Bawat hakbang ay maingat para hindi makalikha ng ingay. Nilampasan niya ang kanilang silid. Ang silid na yon ay hindi na kanya. Pumasok siya sa guest room at kinuha ang isang maliit na maleta. Nagsimula siyang mag-impake. Hindi na siya nag-isip. Ang mga kamay niya ay kusa ng gumagalaw. Kinukuha lang ang mga bagay na talagang kailangan. Isang pares ng pantalon, ilang t-shirt, ang kanyang sipilyo. Nahinto ang kanyang kamay nang mahawakan niya ang isang damit. Isang lumang t-shirt ni Bughaw na madalas niyang gawing pantulog. Bigla niyang naamoy ang pamilyar na pabango nito. Isang alaala ang mabilis na pumasok sa isip niya. Isang gabi, ilang buwan na ang nakalipas nang magising siyang nilalamig at walang salitang kinumutan siya nito bago bumalik sa pagtulog. Iyon ay isa sa mga napakabihirang pagkakataon na naramdaman niyang may pakialam ito. Ngunit ang alaala ay isa na ngayong tinik. Buong ngit-ngit niyang kinuyumos ang damit sa kanyang palad at ibinato iyon sa pinakasulok ng silid. Hindi niya kailangan ng mga kasinungalingan. Sunod niyang nakita ang isang picture frame sa tabi ng kama, ang kanilang wedding picture. Pareho silang nakatingin sa kamera, ngunit hindi sa isa't isa. Mukha silang dalawang estrangherong pinilit na magtabi. Kinuha niya ito, at sa halip na basagin, marahan niya itong itinabingi, pinaharap sa pader. Isang tahimik na pagtatakwil sa lahat ng pinagsamahan nila. Bago isara ang maleta, ang mga mata niya ay napako sa kanyang kamay. Sa kanyang palasingsingan, kumikinang ang kanilang wedding ring. Simple lang ito, ngunit mabigat. Hindi sa presyo, kundi sa lahat ng bigong pangako na kinakatawan nito. Dahan-dahan niya itong hinubad. Ang lamig ng ginto ay napalitan ng lamig ng hangin sa kanyang balat. Naglakad siya pabalik sa pinto ng master's bedroom na bahagyang nakaawang pa rin. Hindi siya pumasok. Inabot lang niya ang kanyang kamay at maingat na ipinatong ang singsing sa ibabaw ng bedside table ni Bughaw, sa tabi mismo ng alarm clock nito. Para siguradong ito ang una niyang makikita sa kanyang paggising. Wala nang liham, wala nang paliwanag. Ang singsing na yon ang kanyang huling salita, ang kanyang paalam. Pikit mata niyang isinara ang pinto. Binitbit niya ang maliit na maleta at naglakad sa pasilyo na parang isang multo sa sarili niyang pamamahay. Pagbaba niya, natanaw niya ang hapagkainan, ang 2 plato, ang nalamig na adobo, ang nalantang rosas, isang monumento ng kanyang kabiguan. Tinalikuran niya ito ng walang pag-aalinlangan. Ang pagpihit niya sa seradura ng pinto sa harap ay gumawa ng isang malakas na kalansing sa sobrang katahimikan ng bahay, isang tunog ng paglaya. Ang lamig ng gabi ang sumalubong sa kanya sa labas. Naglakad siya ng walang lingon likod. Bawat hakbang ay palayo sa buhay na kanyang binuo sa loob ng 2 taon. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, basta kailangan niyang makalayo. Nakakita siya ng isang taxi na nagdaraan at walang atubili niya itong pinara. "Saan po tayo, ma'am?" tanong ng driver. "Sa bus terminal po," sagot niya. Ang boses ay bahagya lang lumabas, garalgal sa pinipigilang emosyon. Sa terminal, ang dami ng tao ay tila isang malaking alon na gustong lumamon sa kanya. Ngunit para kay Liwayway, ang pagiging isa sa mga mukhang walang pangalan ay isang kanlungan. Bumili siya ng tiket para sa huling biyahe ng bus patimog. Hindi na niya tiningnan kung saan eksakto ang destinasyon. Ang mahalaga, palayo ito. Palayo sa lungsod ng Taladiwa. Palayo kay Bughaw. Sa loob ng bus, sumandal siya sa malamig na salamin ng bintana.
Ang mga ilaw ng siyudad ay dumaan sa kanyang paningin na parang mga makukulay na guhit, binubura ng bilis ng kanilang pag-usad. Bawat ilaw ay isang alaala na pilit niyang winawaksi. Ang parke, kung saan sila minsan naglakad ng tahimik. Ang restaurant kung saan ipinakilala sa kanya si Bughaw. Ang tulay na dinaanan nila pauwi mula sa kanilang kasal na walang kagalakan. Ngayon, ang lahat ng yon ay mga tanawin na lang na iniiwan niya sa kanyang likuran. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at isang huling luha ang pumatak. Ngunit hindi na ito luha ng sakit, kundi luha ng paalam. Sa pagod ng katawan at bigat ng dibdib, dinala siya ng antok sa isang mahimbing na pagkakatulog. Nagising si Liwayway nang maramdaman niyang huminto ang bus at ang sikat ng araw ay nagsisimula nang sumilip sa abot tanaw. Huling hinto na po. Lahat ng pasahero, baba na. Sigaw ng konduktor. Tumingin siya sa labas at nakita ang isang arko na gawa sa kawayan. Nakasulat dito, "Maligayang pagdating sa probinsya ng Payapa." Kapayapaan. Ito ba ang naghihintay sa kanya rito? Bumaba siya ng bus. Dala ang kanyang maliit na maleta at ang bigat ng kanyang nakaraan. Ang hangin ay sariwa, may amoy ng dagat at ng basang lupa. Tumayo siya roon, sa gitna ng isang bayang hindi niya kilala, nag-iisa, ngunit hindi lubos na nag-iisa. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan. Ang araw ay sumisikat na, pinapahira ng ginto at kulay kahelang kalangitan. Isang bukang liwayway. Sa kabila ng lahat ng sakit, isang munting na pumangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang kanyang bukang liwayway. "Tayong dalawa na lang ngayon, anak ko." Bulong niya sa hangin. "Pangako, poprotektahan ka ni Mama." Ang lumipas na 5 taon sa probinsya ng Payapa ay parang isang mahabang panaginip para kay Liwayway. Isang panaginip na dahan-dahan na bumura sa bangungot na iniwan niya sa lungsod ng Taladiwa. Ang dating marangyang bahay ay napalitan ng isang maliit na kubo na ilang hakbang lang mula sa dalampasigan. Ang ingay ng siyudad ay napalitan ng ugong ng mga alon at huni ng mga ibon. Dito, sa simpleng buhay na ito, natagpuan niya ang kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa kanya. At sa sentro ng kapayapaan na yon ay si Sinag. "Mama! Mama, tingnan mo!" Ang masiglang sigaw ng 5 taong gulang na bata, ang pumuno sa munting hardin nila. Lumabas si Liwayway mula sa kusina, may hawak na sandok at nakasuot ng kupas na duster, ngunit ang ngiti sa kanyang labi ay mas maningning pa sa araw. Nakaturo ang kanyang anak sa isang maliit na halaman. "May bulaklak na po, kulay dilaw." Umupo si Liwayway para maging kapantay ng anak. "Oo nga, anak, ang galing mo mag-alaga. Kaya siya namulaklak." Si Sinag Salcedo ang kanyang araw, ang kanyang sinag ng pag-asa. Mula sa pagiging isang mahiyaing sanggol, lumaki itong isang bibo at matalinong bata. Ang mga mata nito ay kasing kulay ng dagat. Isang pahiwatig ng pinagmulan nito na pilit tinatago ni Liwayway sa kaibuturan ng kanyang isip. Sa tuwing tinititigan niya ang kanyang anak, nakikita niya ang isang perpektong pinaghalong bersyon niya at niya. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan niyang tingnan si Sinag hindi bilang isang paalala ng nakaraan, kundi bilang pangako ng kanyang kinabukasan. Ang kanilang mga araw ay simple at puno ng kaligayahan. Sa umaga, ihahatid niya si Sinag sa maliit na eskwelahan sa bayan. Sa hapon, pagkatapos niyang magtrabaho bilang mananahi sa isang lokal na patahian, sabay silang maglalakad sa dalampasigan, mamumulot ng mga kabibe habang kinukwentuhan siya ni Sinag tungkol sa kanyang araw. Sa gabi, bago matulog, mayroon silang isang ritual. Uupo sila sa duyan sa labas ng kanilang kubo at magbabasa ng libro si Liwayway. "Mama, basahin po natin ulit yung tungkol sa prinsipe na matapang." Hiling ni Sinag isang gabi,
habang nakasandal ang ulo nito sa dibdib niya. Habang binabasa ni Liwayway ang kwento, hindi niya maiwasang mapaisip. Itinuturo niya sa kanyang anak ang tungkol sa mga matatapang na prinsipe. Ngunit sa totoong buhay, alam niyang ang mga prinsipe ay maaari ring maging halimaw na dudurog sa puso ng isang prinsesa. Ngunit iwinaksin niya ang isiping iyon. Ang nakaraan ay nakaraan. Ang mahalaga ay ang ngayon. Isang hapon, habang naglalaro sila sa bagong gawang palaruan sa plaza ng bayan, biglang nagtanong si Sinag, "Mama, lahat po ng kalaro ko, may papa. Ako po, nasaan ang papa ko?" Natigilan si Liwayway. Ito ang tanong na matagal na niyang kinatatakutan. Huminga siya ng malalim at niyakap ang anak. "Ang papa mo, nasa malayo siya, anak. Nasa isang malaking kastilyo. Babalik po ba siya?" Tanong ulit ng bata. Ang mga mata nito ay puno ng pag-asa. Isang kirot ang naramdaman ni Liwayway. "Hindi ko alam, Sinag. Pero kahit wala siya, nandito naman si Mama. 'Di ba? At mahal na mahal kita." Ngumiti si Sinag at niyakap siya pabalik. "Mahal na mahal din po kita, Mama." Sapat na yon para kay Liwayway. Sapat na ang kanilang dalawa. Ngunit ang kapayapaan ay sadyang marupok. Isang iglap lang at kaya itong mabasag. Isang maaraw na Sabado, mas masigla pa kaysa karaniwan si Sinag. Katatapos lang ng kanyang kaarawan at sabik na sabik siyang subukan ang kanyang bagong bolang regalo mula sa mga kapitbahay. Naglalaro siya kasama ang ibang mga bata sa palaruan habang si Liwayway ay nakaupo sa isang bangko, masayang pinapanood ang tawanan at habulan nila. "Mama, mas mataas pa!" Sigaw ni Sinag mula sa itaas ng isang mataas na slide. "Dahan-dahan lang, anak," paalala ni Liwayway. May ngiti sa kanyang labi. Isang saglit, ibinaling niya ang kanyang tingin para ayusin ang laman ng kanyang bag. Sa isang kisap mata, narinig niya ang tunog na magpapabago sa lahat. Hindi ang sigaw ng mga batang naglalaro. Hindi ang tawanan. Isang malakas na kalabog. Sinundan iyon ng isang nakabibinging katahimikan. Agad na napatingala si Liwayway. Ang puso niya ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Nakita niya ang ibang mga bata na nakatigil, nakaturo sa ilalim ng slide, at doon nakita niya ang anak niya. Nakahandusay sa lupa, hindi gumagalaw. Ang bagong bola ay gumugulong papalayo mula sa kanyang munting katawan. "Si Nene Sinag." Ang sigaw ni Liwayway ay puno ng pagkasindak. Tumakbo siya. Ang mundo sa paligid niya ay tila naglaho. Wala siyang ibang nakikita kundi ang kanyang anak. Inalog niya ito. "Anak, Sinag, gumising ka." Ngunit walang sagot. May dugo na dumadaloy mula sa ulo nito. Ang sumunod na mga pangyayari ay parang isang masamang panaginip. Ang pagpanik ng mga tao, ang tunog ng paparating na ambulansya, ang pagmamadali papunta sa maliit na ospital ng probinsya. Hawak-hawak niya ang kamay ng kanyang anak. Sa buong biyahe, paulit-ulit na ibinubulong ang pangalan nito. Sa ospital, ang bawat segundo ay parang isang oras. Sa wakas, lumabas ang isang doktor mula sa emergency room. Ang mukha nito ay seryoso. "Ginang Salcedo," panimula ng doktor, "stable na po ang anak ninyo sa ngayon, pero malubha ang kanyang kalagayan. Mayroon siyang internal bleeding sa ulo dahil sa lakas ng pagkakabagok. Kailangan niya ng agarang operasyon." Nakahinga ng bahagya si Liwayway. "Gawin niyo po ang lahat, Dok." Umiling ang doktor. May lungkot sa kanyang mga mata. "Wala po kaming sapat na kagamitan dito para sa ganoong klaseng operasyon. Napakadelikado po. Kailangan niyo siyang dalhin sa lungsod ng Taladiwa. Doon lang sa Montenegro Medical Center, may kakayahang gawin ang operasyon na kailangan niya." Montenegro Medical Center. Ang pangalan ay tumama kay Liwayway na parang isang sampal. Ang syudad na kanyang tinalikuran. Ang apelyidong kanyang isinumpa. Iyon ang tanging lugar na makapagliligtas sa kanyang anak. Ang tadhana ay tila pinaglalaroan siya
sa pinakamasakit na paraan. Walang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Wala nang puwang para sa pride o sa takot sa nakaraan. Ang tanging mahalaga ay si Sinag. Sige po, Doc, sabi niya. Ang boses ay nanginginig ngunit buo. Dalhin natin siya doon. Ngayon na. Habang isinasakay si Sinag sa ambulansya, pinunasan ni Liwayway ang kanyang mga luha. Pumasok siya sa loob. Hindi bumibitaw sa kamay ng kanyang walang malay na anak. Ang sirena ay umalingaw-ngaw. Isang hudyat ng kanilang pabalik na paglalakbay. Pabalik sa dilim. Pabalik sa syudad na ipinangako niyang hindi na niya babalikan. Habang tumatakbo ang ambulansya, mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak. Kapit lang, sinag ko. Bulong niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Parating na si Mama. Hindi kita pababayaan. Ang Montenegro Medical Center ay hindi isang ordinaryong ospital. Isa itong napakalaking gusali na gawa sa salamin at bakal. Mas mukha pa itong isang 5 bituing hotel kaysa sa isang pagamutan. Ang sahig ay sobrang kintab na nasasalamin mo ang iyong sarili at ang hangin ay may amoy ng mamahaling antiseptiko at pera. Para kay Liwayway, ito ang puso ng teritoryo ng kaaway. Bawat sulok ng lugar na ito ay sumisigaw ng pangalan na 5 taon na niyang pilit na ibinabaon sa limot. Pagpasok pa lang ng stretcher ni Sinag sa emergency room, naramdaman na agad ni Liwayway ang kanyang pagiging dayuhan. Ang kanyang simpleng duster at mga tsinelas na luma ay tila isang mantsa sa kalinisan at karangyaan ng paligid. Ang mga nurse at doktor ay mabilis at episyenteng kumilos. Ngunit ang kanilang mga tingin ay malamig at professional. Kailangan po nating punan ang mga admission form na ito, ma'am, sabi ng isang nurse sa kanya. Iniabot ang isang clipboard. Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway habang hawak ang ballpen. Tiningnan niya ang mga blankong linya sa papel. Pangalan ng pasyente, tirahan, pangalan ng ama. Bawat tanong ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Nang marating niya ang linya para sa apelyido ng kanyang anak, sandali siyang natigilan. Sa loob ng 5 taon, si Sinag ay isang Salcedo. Iyon ang tanging mundong kilala niya. Ngunit alam niyang sa lugar na ito, ang apelyidong iyon ay walang kapangyarihan. Ang tanging makapagliligtas sa kanyang anak ay ang pangalang kinasusuklaman na niya. Pumikit siya ng mariin, nilunok ang lahat ng kanyang pride, ang lahat ng sakit. Ang panulat ay tila napakabigat sa kanyang kamay habang isinusulat niya ang mga salita sa papel. Sinag Montenegro. Ang pangalan ay mukhang banyaga, masakit basahin, para iyong isang pag-amin ng pagkatalo, isang pagsuko, ngunit para sa buhay ng kanyang anak, handa siyang isuko ang lahat. Matapos isumite ang mga papeles, itinulak na si Sinag papasok sa isang pinto na may nakasulat na operating rooms. Hinarang siya ng isang nurse. Hanggang dito na lang po kayo, ma'am. Maghintay na lang po kayo sa waiting area. Tatawagin po namin kayo kapag may balita na. At pagkatapos ay nag-iisa na siya. Naiwan si Liwayway na nakatayo sa gitna ng isang mahaba at malamig na pasilyo. Ang mga pader ay puting-puti at ang mga ilaw ay sobrang liwanag. Nakakasilaw. Umupo siya sa isa sa mga bakal na upuan. Ang lamig nito ay tumatagos sa kanyang damit. Niyakap niya ang kanyang sarili. Sinusubukang labanan ang panginginig, ngunit hindi ito dahil sa lamig ng aircon. Ito ay dahil sa takot. Tumingin siya sa orasan sa pader. Ang bawat paggalaw ng kamay nito ay parang napakabagal, isang pagpapahirap. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang magdasal. Hindi ito isang ordinaryong dasal. Ito ay isang desperadong pakiusap, isang pakikipagkasundo sa Diyos. Panginoon, iligtas niyo po ang anak ko. Parang awa niyo na. Kunin niyo na po ang lahat sa akin. Ibabalik ko ang lahat. Huwag niyo lang siyang kunin. Isang nurse na medyo may edad na ang lumapit sa kanya.
May dalang isang baso ng tubig. Inumin mo muna ito, Ineng. Kanina ka pa namumutla. Nag-angat ng tingin si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay namamaga. Salamat po. Ngumiti ng bahagya ang nurse, isang ngiti na may bahid ng awa. Magiging maayos din ang lahat. Napakagwapo ng anak mo. Siguradong malakas ang batang iyon. Umupo ito sa tabi niya. Nasaan po pala ang ama ng bata? Paparating na po ba siya? Mas maganda kung may kasama ka sa ganitong pagkakataon. Ang tanong ay tumusok sa puso ni Liwayway. Napayuko siya. Pinaglaruan ang laylayan ng kanyang duster. Wala. Wala siya rito. Halos pabulong niyang sagot. Hindi niya masabi ang katotohanan na ang ama ng kanyang anak ang nagmamay-ari ng mismong ospital na ito at malamang ay wala itong kamalay-malay na ang sarili nitong dugo at laman ay nakikipaglaban para sa buhay nito ilang metro lang ang layo. Tumingin sa kanya ang nurse ng may pag-unawa at habag bago tumayo. Sige, babalik na ako sa loob. Manalig ka lang. Naiwan siyang muli sa kanyang kalungkutan. Mas ramdam niya ngayon ang kanyang pag-iisa. Siya laban sa buong mundo. Ilang sandali pa, isang tunog ang bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Ang tunog ng mabibigat at pamilyar na yabag na papalapit mula sa dulo. Mabilis. May diin. Isang lakad na puno ng awtoridad at pagmamadali. Tila huminto ang pagtibok ng puso ni Liwayway. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ayaw niyang lumingon. Ayaw niyang itaas ang kanyang tingin. Dahil kahit hindi pa niya nakikita, alam na alam ng bawat himaymay ng kanyang pagkatao kung kanino ang mga yabag na yon. Ngunit ang mga yabag ay huminto mismo sa kanyang harapan. Nakita niya mula sa gilid ng kanyang mga mata ang isang pares ng mamahaling sapatos na katad. Pagkatapos ay ang perpektong plansadong slacks ng isang business suit. Ang pamilyar na tindig na minsan ay naging sentro ng kanyang mga pangarap at bangungot. Wala na siyang pagpipilian. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang nanginginig na tingin at sinalubong ang mga matang 5 taon na niyang pilit kinakalimutan. Si Bughaw. The proposal is unacceptable. Revise the numbers and have it on my desk by morning. We're done here. Ang boses ni Bughaw Montenegro ay pumuno sa boardroom, malamig at pinal. Walang nangahas na tumutol. Isa-isang nagsitayuan ang mga board member, nagliligpit ng kanilang mga gamit sa gitna ng isang tensyonadong katahimikan. Para kay Bughaw, isa lang itong ordinaryong araw. Mga desisyon na nagkakahalaga ng milyon-milyon, mga taong kailangan niyang kontrolin, isang imperyong kailangan niyang patakbuhin. 5 taon na ang lumipas mula nang huli niyang makita si Liwayway. At sa 5 taon na yon, ibinaon niya ang sarili sa trabaho. Ang trabaho ay simple. May mga patakaran. May lohika. Hindi tulad ng puso. Ang pagiging abala ang naging kanyang sandata laban sa mga alaala. Biglang nag-vibrate ang kanyang personal na telepono. Isang tunog na hindi niya pinapansin sa gitna ng meeting. Ngunit nang makita niya ang pangalan sa screen, ang head administrator ng Montenegro Medical Center, agad niya itong sinagot. What is it? Sagot niya. Ang boses ay may bahid ng inis dahil sa abala. Sir Bughaw, pasensya na po sa istorbo, sabi ng nanginginig na boses sa kabilang linya. Mayroon po kasing emergency. Isang pasyente ang isinugod dito. Isang bata. Montenegro po ang apelyido. Napakunot ang noo ni Bughaw. Anong Montenegro? Sino sa mga pinsan ko? Hindi po kami sigurado, sir. Pero kritikal po ang kondisyon. Kailangan ng agarang operasyon. Ang pangalan po ng bata ay Sinag Montenegro. Sinag. Walang sinag sa kanilang angkan. Isang pagkakamali lang siguro. Fine. Give him the best care. I'll handle the expenses, sabi niya. Handa nang ibaba ang telepono. Pero sir, pagpapatuloy ng administrator,
Ang nagdala po sa kanya rito, ang sabi niya, siya po ang ina. Isang pakiramdam ng pagkabahala ang nagsimulang gumapang sa ugat ni Bughaw. Who is she? Nag-atubili ang administrator. Ang pangalan po na ibinigay niya ay Liwayway Salcedo. Iyo ang pangalan ay parang isang bombang sumabog sa loob ng kanyang isipan. Liwayway. Sa loob ng 5 taon, ang pangalang iyon ay isang multo na pilit niyang tinatakbuhan. At ngayon, narito ito. Sa kanyang ospital, may dalang isang batang Montenegro. I'm on my way, sabi niya. Bago ibaba ang tawag, ang biyahe papuntang ospital ay malabo sa kanyang isipan. Ang tanging malinaw ay ang pagtibok ng kanyang puso, mas mabilis kaysa karaniwan. Pagkalito, pagtataka, at isang damdaming hindi niya pinangalanan. Takot. Pagdating niya sa ospital, ang mga empleyado ay yumuyuko sa kanyang pagdaan, ngunit hindi niya sila pinansin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lang sa dulo ng mahabang pasilyo, kung saan may isang babaeng nakaupo, nakayuko, mukhang basahan sa gitna ng karangyaan ng lugar. Habang papalapit siya, nakikita niya ang pagbabago. Ang liwayway na iniwan niya ay may sigla sa mga mata. Kahit na malungkot, ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay payat. Ang balat ay bahagyang sinunog ng araw, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at pag-aalala. Ngunit siya pa rin iyon, ang babaeng asawa niya, ang babaeng tinalikuran niya. Tumigil siya sa harapan niya. Nakita niya ang pagkabigla sa mga mata nito nang mag-angat ito ng tingin. At sa isang saglit, ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nanginig. Bago pa man siya makapagsalita, isang doktor ang lumabas mula sa operating room. Mr. Montenegro, mabuti po at nandito na kayo. Hindi inalis ni Bughaw ang kanyang tingin kay Liwayway na ngayon ay nakatayo na, parang isang hayop na nasukol. How is he? Tanong niya sa doktor. Ang boses ay mababa at puno ng awtoridad. Nailabas na po natin ang namuong dugo sa kanyang ulo. We stopped the bleeding. Stable na po siya. Pero nasa ilalim pa rin siya ng masusing obserbasyon. Sabi ng doktor, iniabot ang isang chart. Napakalakas po ng anak ninyo, sir. Anak ninyo. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa tainga ni Bughaw. Tumingin siya sa chart na hawak ng doktor. Doon, sa ilalim ng pangalan ng pasyente, nakasulat ng malinaw. Sinag Montenegro. Age 5. 5 taon. Ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila nawala. Tumingin siya mula sa papel, pabalik kay Liwayway. Ang mukha nito ay basang-basa na sa luha. Isang tahimik na pag-amin. Gusto niyo po ba siyang makita? Sir? Tanong ng doktor. Maari niyo na po siyang silipin sa recovery room. Parang isang robot na walang sariling isip, tumango si Bughaw at sumunod sa doktor. Bahagyang binuksan ng doktor ang pinto. Saglit lang po. Sumilip si Bughaw sa loob. Sa gitna ng mga makinang tumutunog, sa ibabaw ng isang malaking kama, may isang maliit na bata. Ang ulo nito ay may benda at ang mukha ay maputla. At nang sandaling iyon, ang mundo ni Bughaw Montenegro ay gumuho. Ang mukha ng bata, ang hugis ng kanyang mga kilay, ang kanyang ilong, ang kanyang bibig, para siyang tumitingin sa isang salamin na nagbabalik sa kanya sa nakaraan. Para siyang nakatingin sa sarili niyang litrato noong bata pa siya. Ito ay siya, sa isang maliit na bersyon. Isinara niya ang pinto, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Dahan-dahan siyang lumingon at hinarap si Liwayway na nakatayo pa rin doon, umiiyak ng walang tunog. Ang lahat ng pagkalito at pagkabigla ay biglang nag-apoy at naging isang nagngangalit na damdamin. Galit, isang dalisay at nag-uumapaw na galit na
Ipinanganak mula sa sakit ng 5 taong ninakaw sa kanya. Hinakbang niya ang distansya sa pagitan nila hanggang sa halos magkadikit na sila. Ang kanyang malamig na maskara ay tuluyan ng nabasag, nag-iwan ng isang mukhang puno ng sakit at pagtataksil. "Ano to, Liwayway?" tanong niya. Ang boses niya ay isang mapanganib na bulong. Hindi sumagot si Liwayway, yumuko lang ito lalo. Ang kanyang galit ay sumabog. Hinawakan niya ng mahigpit ang magkabilang balikat nito. Hindi na alintana ang lakas ng kanyang pagkakahawak. Itinaas niya ang mukha nito para piliting tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. 5 taon, Liwayway. Itinago mo ang anak ko sa loob ng 5 taon? Ang pagkakahawak ni Bughaw sa mga balikat ni Liwayway ay mahigpit, parang mga bakal na pumipiga sa kanyang mga buto. Ngunit ang sakit na pisikal ay walang-wala kumpara sa sakit na nakikita niya sa mga mata nito. Isang bagyo ng galit, pagtataksil, at isang emosyon na hindi niya mabigyan ng pangalan. Isang bagay na halos kamukha ng desperasyon. "Bitiwan mo ako," pakiusap ni Liwayway. Ang boses niya ay nanginginig. Parang natauhan, biglang binitawan siya ni Bughaw na parabang napaso. Humakbang ito paatras. Hinilamos ang sariling mukha na puno ng pagkabagabag. Ngunit ang galit sa mga mata nito ay hindi nawala. 5 taon. Ulit nito. Mas mahina na ngayon. Ngunit mas may diin. "Anong karapatan mo?" "Karapatan?" Nahanap ni Liwayway ang kanyang boses at kasama nito ang galit na matagal na niyang itinatago. "Anong karapatan ang pinagsasabi mo? Ikaw ang nagtulak sa akin palayo. Ikaw ang nagbigay sa akin ng annulment papers sa mismong gabing sasabihin ko sanang magiging ama ka na. Ikaw ang pumili sa ibang babae." Natigilan si Bughaw sa kanyang mga sinabi, ngunit mabilis na nagbalik ang tigas sa kanyang mukha. Hindi siya sumagot sa mga akusasyon niya. Sa halip, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa isang dumaraang nurse. Ihanda ang VIP suite sa 12th floor. Ilipat ang pasyente doon kapag pinayagan na ng doktor. Utos niya, ang boses ay puno na ulit ng awtoridad na kinasanayan. Pero sinubukan ni Liwayway na tumutol. He is a Montenegro. Putol ni Bughaw. Tinitigan siya ng may pagbabanta. He will get the best care at hindi ka aalis sa tabi niya. Maliwanag. Walang nagawa si Liwayway kundi tumango. Kahit gaano niya kinasusuklaman ang sitwasyon, alam niyang tama si Bughaw. Para ito sa kapakanan ni Sinag. Kinabukasan, inilipat si Sinag sa isang silid na mas malaki pa sa buong kubo nila sa Payapa. Mayroon itong sariling sala, isang malawak na bintanang salamin na tanaw ang buong syudad, at mga kagamitang mukhang hindi pa nagagamit. Para kay Liwayway, isa itong magandang kulungan. At si Bughaw ang kanyang bantay. Hindi ito umalis. Nakaupo lang ito sa isang sofa sa sulok ng silid, abala sa kanyang laptop o sa walang katapusang mga tawag sa telepono. Ngunit nararamdaman ni Liwayway ang mga mata nito sa kanya. Sa bawat galaw niya, ang presensya nito ay mabigat, nakakasakal. Nang sa wakas ay magising si Sinag, ang unang hinanap ng mga mata nito ay si Liwayway. "Mama," mahinang tawag nito. Agad na lumapit si Liwayway, hinawakan ng kamay ng anak. "Nandito lang si Mama, anak. Huwag kang mag-alala." Napansin ni Sinag ang malaking figura sa sulok ng silid. Kumapit ito ng mahigpit kay Liwayway. "Mama, sino po siya?" tanong nito. May takot sa kanyang munting boses. Ang tanong ay parang isang punyal sa magkabilang dibdib ni Liwayway at Bughaw. Nakita ni Liwayway ang sakit na dumaan sa mga mata ni Bughaw bago ito muling naging malamig. Tumayo si Bughaw at dahan-dahang lumapit. Sinubukan niyang ngumiti, ngunit mukha itong pilit at hindi sanay. "Hello, Sinag," sabi niya.
Ang kanyang malalim na boses ay pilit na pinapakalma. Ako si Tito Bughaw mo. Hindi sumagot si Sinag, mas lalo lang nagtago sa likod ng kanyang ina. Naiintindihan ni Liwayway ang nararamdaman ni Sinag. Ang lalaking ito ay isang estranghero, isang malaki at nakakatakot na estranghero. At para kay Liwayway, ang makita silang magkaharap ay isang masakit na tanawin. Sila ay mag-ama, ngunit isang malaking pader ang nakapaggitan sa kanila. Isang pader na siya mismo ang nagtayo. Sa mga sumunod na araw, sinusubukan ni Bughaw na lumapit, ngunit sa bawat pagkakataon, laging may hadlang. Isang araw, nagdala ito ng isang mamahaling laruang robot. Tinanggap ito ni Sinag, pero hindi niya ito pinansin. Sa ibang araw, sinubukan nitong magbasa ng kwento, pero kay Liwayway pa rin humiling si Sinag na magbasa para sa kanya. Habang tumatagal, napapansin ni Liwayway ang mga kakaibang kilos ni Bughaw. Palagi itong nakatingin sa labas ng bintana, tila may hinahanap. Madalas, bigla itong lalabas ng silid para sagutin ang isang tawag, at kapag bumalik, mas madilim pa ang aura nito. Isang hapon, nakita ni Liwayway si Bughaw nakausap ang dalawang lalaking nakaitim na suit sa labas ng kanilang pinto. Doblehin ang bantay sa floor na ito. Narinig niyang utos ni Bughaw. Walang pwedeng pumasok o lumabas. Nang hindi ko alam, walang exception. Nang pumasok ito, hinarap siya ni Liwayway. Ano na naman ito, Bughaw? Bakit kailangan ng mga gwardiya? Ginagawa mo kaming mga preso. Pinoprotektahan ko kayo. Sagot nito, ang mga mata ay seryoso. Pinoprotektahan o kinokontrol? Baka nakakalimutan mo, wala ka ng karapatan sa amin. May anak ako sa silid na ito, Liwayway. Iyon ang nag-iisang karapatan na kailangan ko. Sagot nito nang may diin. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos hinihiwa na ng kutsilyo. Bawat pag-uusap ay nauuwi sa sigawan. Bawat sulyap ay puno ng mga akusasyon na hindi masabi. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Sinag, hindi na natiis ni Liwayway ang pakiramdam na nakakulong. Lumabas siya sa balkonahe ng silid para makalanghap ng sariwang hangin. Mula sa 12 palapag, kitang-kita niya ang parking lot sa ibaba. At doon, sa ilalim ng isang poste ng ilaw, nakita niya ang isang pamilyar na figura na bumababa sa isang mamahaling kotse. Si Bughaw, ngunit hindi ito nag-iisa. Isang babae ang sumalubong sa kanya. Mahaba ang buhok nito, balingkinita ng katawan. Kahit sa malayo, kilala niya kung sino ito. Si Dalisay Reyes. Nakita niya silang nag-uusap. Hindi niya marinig ang mga sinasabi nila. Ngunit kitang-kita niya ang tensyon sa kanilang mga kilos. Seryoso ang mukha ni Bughaw. May iniabot itong isang envelope kay Dalisay. Pagkatapos ng ilang sandali, umalis na ang babae at naiwan si Bughaw na nakatayo roon, nakatingala sa direksyon ng bintana ng kanilang silid. Isang matinding kirot ang muling naramdaman ni Liwayway sa kanyang puso. Ang parehong kirot na naramdaman niya 5 taon na ang nakalipas. Walang nagbago. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng pagkakaroon ni Sinag, ang babaeng iyon pa rin ang bahagi ng buhay niya. Ang lahat ng ginagawa ni Bughaw, ang pagbabantay, ang pag-aalala, hindi iyon para sa kanila. Siguro, isa lang itong obligasyon, isa lang itong paraan para pagtakpan ang isang mas malaking gulo. Mabilis siyang pumasok mula sa balkonahe, ang puso niya ay pinupunit ng panibagong sakit at galit. Nang bumalik si Bughaw sa silid makalipas ang ilang minuto, ang mukha nito ay blangko na naman. Ngunit para kay Liwayway, ang imahe nito kasama si Dalisay sa parking lot ay malinaw na malinaw. At iyon ang nagpatibay sa kanyang desisyon. Kailangan nilang umalis. Kailangan nilang makatakas mula sa lalaking ito sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, ang katahimikan sa loob ng VIP suite ay mas mabigat kaysa sa dati.
Ang imahe ni Bughaw at Dalisay sa parking lot ay paulit-ulit na naglalaro sa isipan ni Liwayway. Isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Pinapanood niya si Bughaw na nakaupo sa sofa, nagbabasa ng mga dokumento na para bang walang nangyari at ang galit sa kanyang dibdib ay unti-unting nag-aapoy. Huminga siya ng malalim. Tapos na ang pagtitimpi. Hinintay niyang muling makatulog si Sinag pagkatapos nitong uminom ng gamot. Nang masiguro niyang mahimbing na ito, tumayo siya at hinarap ang lalaking matagal na niyang gustong komprontahin. Hanggang kailan, Bughaw? Panimula niya. Ang boses niya ay mahina ngunit matalim. Nag-angat ng tingin si Bughaw mula sa kanyang mga papel. Ang mga mata nito ay walang emosyon. Anong ibig mong sabihin? Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Liwayway. Huwag ka nang magkunwari. Nakita kita kagabi. Kayo ni Dalisay. Hindi nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Bughaw, ngunit nakita ni Liwayway ang bahagyang paninigas ng kanyang panga. Hindi mo naiintindihan. Ano ang hindi ko naiintindihan? Sigaw niya, hindi na napigilan ng sarili. Na pagkatapos ng 5 taon, siya pa rin. Na habang ang anak natin ay nag-aagaw buhay dito, abala ka pa rin sa pakikipagkita sa babae mo? Iyon ba ang hindi ko maintindihan? Tumayo si Bughaw. Ang kanyang presensya ay tila lalong bumigat. It's not what you think, Liwayway. Talaga? Dahil ang nakikita ko ay ang parehong lalaki na naghagis sa akin ng annulment papers 5 taon na ang nakalipas. Ang bawat salita ay may kasamang sakit. Sabihin mo sa akin, Bughaw, pinagsisihan mo ba? Na bumalik kami, na naging komplikado ulit ang buhay mo dahil sa amin. Stop it! Maring sabi ni Bughaw, wala kang alam sa mga nangyayari. Ang tanging alam ko ay sa oras na gumaling ang anak ko, aalis kami. Aalis kami sa syudad na ito, sa buhay mo, at hindi na kami kailanman babalik. Deklara niya, ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa determinasyon. Tinitigan siya ni Bughaw ng matagal, isang titig na puno ng mga salitang hindi nito masabi. At sa huli, tumalikod lang ito at lumabas ng silid. Iniwan siyang muli na walang sagot, walang paliwanag. Naiwan si Liwayway na nanginginig sa galit at frustrasyon, para siyang sumisigaw sa isang pader na bato. Ilang sandali pa, isang nurse ang pumasok na may tulak-tulak na cart. Sa ibabaw nito ay isang napakalaking flower arrangement. Mga puting lilies, ang uri ng bulaklak na kadalasang nakikita sa mga lamay. Naramdaman ni Liwayway ang panlalamig ng kanyang batok. Pinabibigay po, ma'am, sabi ng nurse. Ang ganda po, pero parang pangpatay. Dagdag nito ng pabulong bago umalis. Napakunot ang noo ni Liwayway. Sino ang magpapadala nito? Lumapit siya at nakita ang isang maliit na puting card na nakasuksok sa mga bulaklak. Kinuha niya ito. Walang pangalan. Ang nakasulat lang ay isang maikling mensahe, nakaprint sa eleganteng pagsulat, maligayang pagbabalik. Sana'y gumaling agad ang bata. Sayang naman kung may mangyari ulit sa kanya. Ang huling salita, ulit, ay tumatak sa isipan ni Liwayway na parang isang nagbabagang bakal. Ang pagkahulog ni Sinag sa slide. Isa iyong aksidente. 'Di ba? Pero ang mensaheng ito ay isang pagbabanta. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Nabitawan niya ang card na para bang napapaso. Ang galit na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang dalisay at nakakaparalisang takot. Tumingin siya sa natutulog niyang anak, ang inosenteng mukha nito. May gustong manakit sa kanyang anak. Kasabay noon, bumukas ang pinto at pumasok si Bughaw. Nakita nito ang pamumutla sa mukha ni Liwayway at ang mga bulaklak. Anong nangyari? Tanong nito. Nanginginig na pinulot ni Liwayway ang card mula sa sahig at nanggagalayting ibinato iyon sa dibdib ni Bughaw. Basahin mo!
Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag na sa takot. Sino ang mga kaaway mo, Bughaw? Anong klaseng maduming negosyo ang pinasok mo na pati ang inosente kong anak ay dinadamay nila? Ito ba ang dahilan kung bakit ka nakikipagkita kay Dalisay? Dahil sa mga gulo mo? Dahil sa'yo? Nasa panganib ang buhay ni Sinag. Kinuha ni Bughaw ang card. Habang binabasa niya ang mensahe, nakita ni Liwayway ang pagbabagong hindi pa niya kailanman nasaksihan. Ang kanyang karaniwang malamig na ekspresyon ay nabura. Napalitan ito ng isang itsurang hindi maipinta, isang nakakakilabot na pinaghalong galit at purong takot. Namutla ito. Mas maputla pa kaysa kay Liwayway. Ang mga mata nito ay nanlaki, hindi sa gulat, kundi sa isang matinding pangamba na tila matagal na nitong inaasahan. Hindi ito tumingin sa kanya. Hindi ito nag-abala na itanggi ang kanyang mga akusasyon. Tumingin lang ito sa natutulog nilang anak. At sa isang iglap, lahat ng pader nito ay gumuho. Nakita ni Liwayway sa mga mata nito ang parehong takot na nararamdaman niya, ang takot ng isang magulang para sa kanyang anak. Bigla itong lumingon sa kanya. Ang mukha nito ay determinadong ngayon. Ang boses nito ay isang utos na hindi pwedeng suwayin. Mag-impake ka, sabi nito. Ang bawat salita ay mabigat at puno ng pagmamadali. Kunin mo lang ang mga importanteng gamit. Aalis kayo dito. Anong? Dadalhin ko kayo sa safe house ko. Putol nito. Ang mga mata ay nag-aapoy sa isang emosyon na hindi pa niya nakikita dati. Ngayon na, ang takot ay may sariling lasa. Para kay Bughaw, ito ay lasang abo sa kanyang dila. Mula nang mabasa niya ang mensahe sa card, isang pamilyar na kilabot ang muling gumapang sa kanyang sistema. Ang parehong kilabot na naramdaman niya 5 taon na ang nakalipas. Ang takot na yon ang nagtulak sa kanya na sirain ang sarili niyang pamilya noon. At ngayon, ang takot na yon ang nag-iisang bagay na nagpapatakbo sa kanya. Mas mabilis. Utos niya sa kanyang mga tauhan habang maingat nilang inililipat si Sinag mula sa hospital bed patungo sa isang stretcher na pang-transport. Hindi niya tinitingnan si Liwayway. Hindi niya kaya. Alam niyang kung titingnan niya ang mga mata nitong puno ng galit at pagkalito, bibigay siya. At ngayon, hindi siya pwedeng bumigay. Kailangan niyang maging bato. Kailangan niyang maging pader. Ang biyahe patungo sa penthouse ay mabilis at tahimik. Ginamit nila ang isang pribadong service elevator at mga pasilyong hindi dinadaanan ng mga tao. Ang buong operasyon ay parang isang military extraction. At siya ang general na nagbibigay ng mga utos. Ito lang ang alam niyang paraan para labanan ang helplessness, ang kumilos, ang magplano, ang kontrolin ang bawat detalye. Ang penthouse ay nasa tuktok ng isang gusaling pag-aari rin niya. Ito ang kanyang kuta. Floor-to-ceiling na mga bintanang bulletproof, isang state-of-the-art na security system, at mga gwardiyang pinagkakatiwalaan niya sa bawat palapag. Dito, ligtas sila. Ngunit habang pinapanood niyang ilatag si Sinag sa malaking kama sa master's bedroom, alam niyang ang pisikal na seguridad ay hindi sapat. Tumingin siya kay Liwayway. Nakatayo ito sa gitna ng malawak na sala, nakatingin sa labas ng bintana, kung saan tanaw ang kumikinang na mga ilaw ng lungsod ng Taladiwa. Mukha itong isang ibon na ikinulong sa isang gintong hawla. Nakikita niya ang pagkasuklam nito sa lugar, sa sitwasyon, sa kanya. At bawat tahimik na akusasyon sa mga mata nito ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang budhi. Bughaw, nagsalita ito, hindi lumilingon. Kailangan kong malaman ang totoo. Lumapit siya, ngunit huminto ilang talampakan ang layo. Ang espasyo sa pagitan nila ay parang isang bangin. Ang tanging kailangan mong malaman ay ligtas kayo rito. Hindi yan sapat. Lumingon ito
Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Sino ang nagbabanta sa anak ko? Bakit? Gusto niyang sabihin. Gusto niyang isigaw ang pangalan ni Silangan Reyes. Gusto niyang ikwento ang tungkol sa kasalanan ng kanyang ama, ang paghihiganti ng isang pamilyang nawalan ng lahat. Ang banta ni Silangan, nasisirain nito ang lahat ng bagay na mamahalin niya. Ngunit alam niyang sa oras na banggitin niya ang pangalan na iyon, mas lalo lang silang mapapahamak. Si Silangan ay isang ahas, isang salita lang sa maling tao, at hindi ito mag-aatubiling tumuklaw. Hindi mo kailangang malaman ang mga detalye, sabi niya sa halip. Ang kanyang boses ay muling naging malamig at corporate. Ang kailangan mo lang gawin ay manatili dito at sumunod sa mga utos ko. Ang sakit sa mukha ni Liwayway ay napalitan ng galit. Yan ka na naman. Palaging mga utos, palaging mga pader. Hindi ka ba talaga marunong magtiwala? Nagtiwala ako noon, gusto niyang isagot. Nagtiwala akong kaya kong protektahan ka habang nasa tabi kita, pero muntik ka nang mapahamak, kaya't itinulak kita palayo. At iyon ang gagawin ko ulit. Ngunit wala siyang sinabi. Ang kanyang katahimikan ang naging sagot niya. Gabi. Mahimbing na natutulog si Sinag. Ang kanyang paghinga ay malalim at panatag. Pumasok si Bughaw sa silid para tingnan ito. Sa dilim, sa liwanag lang na nagmumula sa siwang ng pinto, pinagmasdan niya ang mukha ng kanyang anak. Dito, sa katahimikan ng gabi, nawawala ang general, nawawala ang CEO. Ang natitira ay isang ama. Dahan-dahan siyang lumuhod sa tabi ng kama. Inabot niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang buhok ni Sinag. Napakaingat na hindi ito magising. 5 taon. 5 taon ng mga kaarawan na pinalampas niya. 5 taon ng mga unang salita. Mga unang hakbang. 5 taon na hindi na maibabalik. Isang mainit na likido ang namuo sa kanyang mga mata. Isang bagay na matagal na niyang kinalimutan kung paano gawin. Patawarin mo si Papa, anak. Bulong niya sa hangin. Babawi ako sa'yo. Pangako. Bughaw? Ang boses ni Liwayway mula sa pinto ay parang isang malakas na sampal na gumising sa kanya. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay at pinunasan ang kanyang mga mata. Agad siyang tumayo. At sa isang iglap, ang pader ay muling itinayo. Ang malambot na ama ay naglaho. Ang malamig na asawa ang muling humarap sa kanya. Tinitingnan ko lang kung maayos ang lagay niya, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang anumang bakas ng emosyon. Nakita niya ang pag-asa sa mga mata ni Liwayway na mabilis na namatay. Ang sandaling kahinaan na nasaksihan nito ay mabilis niyang tinakpan ng isang mas makapal na yelo. Iyon ang kailangan niyang gawin. Para makumbinsi niya itong umalis, kailangan nitong maniwala na wala na talaga siyang pakialam. Kinabukasan, inilapag niya sa mesa sa harap ni Liwayway ang isang malaking brown envelope. Ano ito? Tanong nito. Mga passport. Sagot niya, hindi tumitingin. Para sa'yo at para kay Sinag, mayroon ding mga plane ticket. Patungo sa Europa. Nakaayos na ang lahat. May bahay na tutuluyan kayo. May pera sa bangko. Hindi na kayo kailangang mag-alala sa kahit ano. Tumingin sa kanya si Liwayway hindi makapaniwala. Pinapaalis mo kami. Ito ang pinakamagandang solusyon para sa lahat. Sabi niya, inuulit ang mga kasinungalingan na sinanay na niya sa kanyang isip. Para sa lahat o para sa'yo? Tanong nito, ang boses ay basag na. Para maging malaya ka nang makasama siya? Hindi siya sumagot. Hayaan niyang isipin nito kung ano ang gusto nitong isipin. Mas madali kung galit ito sa kanya. Mas madaling aalis ito kung kamumuhian siya nito. Lumayo siya para kumuha ng isang basong tubig para na rin makaiwas sa mga mata nitong nanguusig. Ngunit tumunog ang kanyang telepono. Si Dalisay, kailangan niyang sagutin ito. Lumabas siya sa balkonahe, iniisip na hindi siya maririnig.
Naayos mo na ba? Tanong niya sa kabilang linya. Ang boses ay apurado. Oo, sagot ni Dalisay. Nakabook na ang private jet. Ang mga papeles ay peke, pero hindi mahahalata. Sa oras na makalapag sila sa Geneva, may sasalubong sa kanila. Ligtas sila doon. Good, sabi ni Bughaw. Nakahinga ng maluwag. Kaunting tiyaga na lang. Kapag nakaalis na siya at ang bata, pwede na nating ituloy ang plano natin. Ang plano nila ay ang pag-ipit kay Silangan gamit ang mga ebidensyang matagal na nilang kinakalap. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, naramdaman niya ang isang presensya sa likod niya. Lumingon siya. Nakatayo roon si Liwayway sa may pintuan ng balkonahe. Ang mukha nito ay blangko. Ngunit ang mga mata ay patay na. Malinaw na narinig nito ang huli niyang sinabi. Ang mga salitang iyon na wala sa konteksto ay isang hatol. Isang kumpirmasyon ng lahat ng kanyang kinatatakutan. Nakita niya ang huling piraso ng pag-asa sa mga mata nito na tuluyang gumuho at naging abo. At alam ni Bughaw, sa kabila ng sakit na dumudurog sa kanyang dibdib, na nagtagumpay siya. Nasira na niya ang puso nito ng tuluyan. At marahil, iyon na ang magliligtas sa buhay nito. Kapag nakaalis na siya at ang bata, pwede na nating ituloy ang plano natin. Ang mga salita ni Bughaw ay hindi na umalis sa isipan ni Liwayway. Para itong isang sirang plaka, paulit-ulit na tumutugtog, bawat ulit ay mas malakas, mas masakit. Matapos niyang marinig iyon, hindi na siya nagsalita. Pumasok lang siya sa silid at isinara ang pinto ng balkonahe na para bang isinasara na rin niya ang huling kabanata ng buhay niya kasama si Bughaw. Ang puso niya ay hindi na masakit. Manhid na. Para itong isang basong napuno na ng tubig at ang huling patak ng katotohanan ay ang nag-iisang bagay na nagpaapaw dito. Wala nang puwang para sa galit o lungkot. Ang natira na lang ay isang malawak at malamig na kawalan. Nakatayo siya sa harap ng salamin, ngunit hindi niya nakilala ang babaeng nakatingin pabalik. Ang mga mata nito ay walang buhay. Ang mukha nito ay pagod. Ito ang mukha ng isang babaeng paulit-ulit na natalo sa parehong laban. Noon, nung una siyang umalis, dala niya ang sakit ng pagtataksil. Ngunit dala rin niya ang apoy ng isang bagong pag-asa, ang anak sa kanyang sinapupunan. Ngayon, ang pag-asa na yon ay napalitan ng takot. Ang pagtakas niya noon ay para sa sarili niya. Ang pagtakas niya ngayon ay kailangan niyang gawin para sa kanyang anak. Hindi na siya susunod sa plano ni Bughaw. Ang Europa, ang bahay, ang pera, ang lahat ng yon ay parang mga tanikala na ibinibigay sa kanya. Isang paraan para kontrolin sila kahit sa malayo. Isang paraan para siguraduhing hindi na sila manggugulo sa plano nito kasama si Dalisay. Hindi na siya magiging isang tauhan sa laro ng ibang tao. Gagawa siya ng sarili niyang plano. Mawawala silang parang bula sa isang lugar na hindi kailanman may isip ni Bughaw. Doon, bubuuin niyang muli ang kanilang munting mundo. Isang mundong walang anino ng mga Montenegro. Kinabukasan, nagpanggap siyang sumasang-ayon sa lahat. Tumango siya nang ipaliwanag ni Bughaw ang tungkol sa kanilang pag-alis kinabukasan ng gabi. Tinanggap niya ang mga pasaporte. Tiningnan niya ang mga litrato ng bahay sa Geneva. Ngunit habang ginagawa niya ang lahat ng iyon, ang kanyang isip ay abala sa pagbuo ng sarili niyang estratehiya. Napansin niyang tuwing 3:00 ng hapon ang 2 gwardiya sa kanilang pinto ay nagpapalit ng pwesto. Mayroong eksaktong 2 minuto kung kailan ang pasilyo ay walang bantay. Ang service elevator naman ay hindi binabantayan ng kasing higpit ng main elevator. At ang delivery entrance sa basement. Iyon ang kanyang magiging daan palabas. Kailangan niyang umalis habang wala si Bughaw. Dumating ang pagkakataon. Isang tawag ang natanggap ni Bughaw. Mula sa kanyang narinig, mukhang isang emergency.
Sa isa sa kanyang mga kumpanya, isang hostile takeover attempt. Sabi nito, sa telepono, kailangan kong umalis. Sabi ni Bughaw sa kanya, ang mukha ay seryoso. Huwag na huwag kayong lalabas ng pinto. Babalik ako bago ang oras ng flight ninyo. Maliwanag. Tumangulang si Liwayway. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Ito na. Sa pag-alis ni Bughaw, kumilos siya ng mabilis. Ginising niya si Sinag mula sa pagkakatulog nito. Anak, maglalaro tayo. Sabi niya, pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Maglalaro tayo ng taguan. Kailangan nating makaalis dito nang hindi nakikita ng mga bantay, okay? Natuwa si Sinag sa ideya. Okay po, Mama. Sino pong taya? Sila ang taya, sabi niya, habang isinusuot dito ang isang jacket na may hood. Kaya kailangan nating maging sobrang tahimik. Wala na siyang dinalang gamit, maliban sa kaunting perang na itabi niya at ang mga pasaporte na ibinigay ni Bughaw. Iyon lang ang kailangan niya para makalayo. Hinintay niya ang eksaktong 3:00. Sa pagtunog ng orasan sa kanyang telepono, binuhat niya si Sinag. Okay, game na. Huwag kang maingay. Anak ha? Dahan-ahan niyang binuksan ang pinto. Gaya ng inaasahan niya, ang pasilyo ay walang tao. Mabilis ngunit walang ingay, naglakad sila patungo sa service elevator sa dulo ng hallway. Bawat segundo sa loob ng elevator ay parang 1 oras. Ang bawat tunog ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Pagdating nila sa basement, kumapit siya ng mahigpit kay Sinag at nagtago sa likod ng malalaking basurahan malapit sa delivery bay. Nag-abang siya. Ilang sandali pa, isang delivery truck ng laundry service ang pumasok. Habang abala ang driver sa pagbaba ng mga gamit, nakita niya ang kanyang pagkakataon. Sinag! Yakap ka lang ng mahigpit kay Mama. Bulong niya. Gamit ang lahat ng natitira niyang lakas, tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng delivery bay, palabas sa isang eskinita at hindi na lumingon pa. Ang bigat ni Sinag sa kanyang mga bisig ay hindi niya ininda. Ang tanging nagtutulak sa kanya ay ang adrenaline at ang desperadong pangangailangang makatakas. Nang makarating sila sa isang mataong kalye, agad siyang pumara ng taxi. Saan po tayo, ma'am? Kahit saan, sagot niya, habol ang kanyang hininga. Basta malayo dito. Habang umaandar ang taxi, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Naramdaman niyang ligtas na sila, kahit pansamantala. Ngunit sa kanyang pagtakas, hindi niya alam na isang mas malaking panganib ang kanyang tinakbuhan, isang panganib na mas malala kaysa kay Bughaw. Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad, mabilis na tinapos ni Bughaw ang problema sa kanyang kumpanya. Ang hostile takeover attempt ay isang pain lang pala, isang diversion na nilikha ni Silangan para ilayo siya. Naramdaman ni Bughaw ang isang biglaang kaba. May mali. Minaneho niya ang kanyang sasakyan, pabalik sa penthouse, ang bilis ay higit pa sa nararapat. Ang bawat pulang ilaw sa trapiko ay parang isang pagsubok sa kanyang pasensya. Pagdating niya sa gusali, sumakay siya sa elevator. Ang kanyang puso ay kumakabog ng hindi normal. Anong status? Tanong niya sa kanyang earpiece na konektado sa head of security. All quiet, sir. Walang pumasok, walang lumabas. Sagot nito. Nakahinga siya ng bahagya, ngunit hindi pa rin nawala ang kaba. Pagbukas ng pinto ng elevator sa kanilang palapag, nakita niya ang 2 gwardiya na nakatayo ng diretso. Tumangulang siya at naglakad patungo sa pinto ng kanyang unit. Binuksan niya ito. Liwayway? Katahimikan ang sumagot sa kanya. Isang nakakakilabot na katahimikan. Ang silid ay malinis, napakatahimik, na para bang walang nakatira dito. Liwayway? Ulit niya. Mas malakas na ngayon. May bahid na ng panik sa kanyang boses. Pumunta siya sa silid tulugan. Walang tao.
Ang kama ay maayos na. Ang mga laruan ni Sinag ay nasa isang sulok, tila malungkot na iniwan. Naglakad siya pabalik sa sala. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap. At doon, sa ibabaw ng glass table, nakita niya ito. Isang piraso ng papel, nakatupi ng maayos. Ang mga pasaporte at plane ticket ay nasa tabi nito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang sulat. Ang sulat kamay ni Liwayway, pamilyar ngunit ngayon ay tila dayuhan. Bughaw, hindi ko na kaya. Hindi ko kayang mabuhay sa isang buhay na puno ng kasinungalingan. Hindi ko kayang palakihin ang anak ko sa isang mundong puno ng panganib na ikaw mismo ang lumikha. Masakit man, pero kailangan kong pumili. At pinipili ko ang kapayapaan para sa anak ko. Huwag mo na kaming hanapin. Ito na ang huling pagtalikod ko sa'yo. Maging malaya ka na. Maging masaya ka na sa plano mo. Liwayway. Ang papel ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina at napaluhod siya sa sahig. Ang malawak at marangyang penthouse ay biglang naging isang malamig at walang laman na selda. Hindi, bulong niya. Hindi. Ang lahat ng kanyang ginawa, ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang pagpapanggap, ang pagiging kontrabida sa sarili niyang kwento, lahat ng iyon ay para protektahan sila. Ngunit ang kanyang mga aksyon, ang kanyang mga pader, ang kanyang katahimikan, iyon mismo ang nagtulak sa kanila palayo, diretso sa panganib na pilit niyang iniiwasan. Hindi niya alam kung nasaan sila. Walang nakakaalam. At alam niyang si Silangan Reyes, sa mga oras na ito, ay malamang na nagdiriwang na. Dahil si Liwayway at Sinag, sa kanilang pag-aakalang tumatakas sila tungo sa kalayaan, ay naging isang madaling target na ngayon. Ibinagsak ni Bughaw ang kanyang kamao sa sahig, isang sigaw ng purong pagkabigo at sakit ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw na walang sino mang nakarinig. Sa wakas, gumuho na ang pader. Ngunit huli na ang lahat. Nawala na sila. Ang galit ni Bughaw ay isang bagyo. Sa loob ng ilang minuto, matapos niyang mabasa ang sulat, ang kanyang penthouse ay naging sentro ng isang maelstrom. Inatasan niya ang bawat tauhan niya, ginamit ang bawat koneksyon, at pinakilos ang bawat asset na mayroon siya. Ang kanyang mga utos ay mabilis at walang paligoy. Hanapin ninyo sila. Suriin ang bawat CCTV sa syudad. I-monitor ang lahat ng bus terminal, paliparan at daungan. Hanapin ninyo ang taxi na sinakyan nila. Gawin ninyo ang lahat. Ngayon na. Para siyang isang general na napapaligiran ng kaaway. Ngunit ang pinakamalaking kalaban niya ay oras. Bawat segundong lumilipas, mas lumalayo si Liwayway. Bawat minutong nawawala sila, mas lumalapit sila sa panganib. Isang tawag ang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Sir, natrack po namin ang taxi. Ibinaba niya ang mag-ina sa North Harbor, Pier 4. Ang daungan? Siyempre. Doon madaling maglaho sa gitna ng libu-libong tao. Madaling sumakay sa isang barkong papunta sa kung saang probinsya. Iyon ang perpektong lugar para magtago. Papunta na ako dyan, sabi niya. Sabay kuha ng susi ng kanyang kotse. Samantala, sa North Harbor, basang-basa na sa ulan si Liwayway habang buhat-buhat pa rin si Sinag na natutulog na ngayon sa kanyang balikat. Ang ingay ng daungan, ang busina ng mga barko, ang sigaw ng mga kargador, ang malakas na buhos ng ulan ay nakadaragdag sa kanyang pagkalito. Nakahanap siya ng masisilungan sa isang waiting shed. Nanginginig sa ginawa't takot. Nakabili na siya ng tiket para sa isang RoRo, roll-on roll-off, na barko na papuntang Cebu. Mula doon, bahala na. Ang mahalaga ay makalayo sila. Mama, nilalamig po ako. Ungol ni Sinag na bahagyang nagising. Hinubad ni Liwayway ang kanyang manipis na jacket at ibinalot ito sa anak. Niyakap ito ng mahigpit. Konting tiis na lang, anak.
Malapit na tayong umalis. Tumingin siya sa malaking barko na naghihintay sa daungan. Iyon ang kanilang pag-asa. Ngunit habang tinititigan niya ito, isang pamilyar na itim na kotse ang humarurot at biglang huminto ilang metro lang mula sa kanila. Bumukas ang pinto. Si Bughaw. Ang puso ni Liwayway ay tila nalaglag sa kanyang tiyan. Paano? Paano siya nahanap? Bumaba si Bughaw mula sa kotse, hindi alintana ang malakas na ulan na agad bumasa sa kanyang mamahaling suit. Ang kanyang mukha ay hindi na malamig. Ito ay mukha ng isang taong nasa bingit ng pagkasira. Puno ng desperasyon, galit at isang emosyon na ngayon lang nakita ni Liwayway sa kanya. Takot. Liwayway! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay halos malunod sa ingay ng ulan at kulog. Automatikong napaatras si Liwayway. Mas hinigpitan ang yakap kay Sinag. Huwag kang lalapit. Sumama ka sa akin. Kailangan ninyong umalis dito. Sigaw ni Bughaw. Humahakbang palapit. Hindi. Hindi mo na kami makokontrol pa. Ang kanilang mga sigaw ay parang mga kidlat na nagpapaligsahan sa kalangitan. Ang mga tao sa paligid ay napapatingin, ngunit walang nangahas na makialam. Wala kang alam sa kung anong panganib ang paparating. Sigaw ni Bughaw. Ginagawa ko ito para protektahan kayo. Protektahan? Tumawa si Liwayway ng mapait. Ang kanyang tawa ay puno ng sakit. Ang pagprotekta ba ay ang pagtatago ng mga sekreto? Ang pagprotekta ba ay ang pagpili sa ibang babae habang sinisira mo ang pamilya mo? Huwag mo akong lokohin, Bughaw. Narinig kita. Narinig ko ang plano ninyo ni Dalisay. Doon natigilan si Bughaw. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng sakit. Sa wakas, naintindihan na niya. Iyon ang huling patak. Iyon ang nagtulak sa kanya palayo. Hindi mo naintindihan. Sabi niya, ang kanyang boses ay basag na. Ang plano namin ay para iligtas ka. Sinungaling. Hindi. Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong daungan. Mas malakas pa sa kulog. At sa wakas, bumigay ang lahat ng pader na itinayo niya. Ang lahat ng katotohanang kinimkim niya sa loob ng 5 taon ay sumabog palabas na parang isang rumaragasang ilog. Ang lalaking nagbabanta sa inyo ay si Silangan Reyes. Sigaw niya, ang ulan ay humahalo. Sa mga luhang, hindi niya namalayang dumadaloy na pala sa kanyang mga pisngi. Namuhunan ng pamilya niya sa kumpanya ng aking ama, maraming taon na ang nakalipas. Nalugi sila dahil sa isang masamang desisyon ni Papa. Pagkatapos noon, nagpakamatay ang ama nila. At isinumpa ni Silangan na gagantihan niya ako. Isinumpa niya na sisirain niya ang lahat ng mamahalin ko, tulad ng pagsira raw namin sa pamilya niya. Napatigil si Liwayway. Ang mga salita ay parang mga suntok na tumatama sa kanya, isa-isa. Noong gabing iyon, pagpapatuloy ni Bughaw, ang kanyang boses ay puno ng pait. Noong gabing ibinigay ko sa iyo ang annulment papers. Iyon ay dahil nakatanggap ako ng isang litrato. Isang litrato mo na palabas ng ospital. Hawak ang resulta ng ultrasound mo. May kasamang mensahe. Ang ganda naman ng magiging pamilya mo. Sayang kung hindi matutuloy. Itinulak kita palayo, Liwayway, dahil iyon ang tanging paraan na alam ko para ilayo ka sa panganib. Mas gugustuhin kong kamuhian mo ako habang buhay ka, kaysa mahalin mo ako habang nasa hukay ka. Ang bawat salita ay isang piraso ng isang palaisipan na ngayon ay nabubuo sa isipan ni Liwayway. Ang lamig, ang distansya, ang pagpapanggap. Si Dalisay, bulong niya. Si Dalisay ay kapatid niya. Ginamit siya ni Silangan para maging pain, para ipakita sa lahat na mayroon akong ibang babae. Pero sa likod ng lahat, tinutulungan ako ni Dalisay.
Siya ang nagbibigay sa akin ng impormasyon tungkol sa mga plano ng kapatid niya dahil gusto na rin niyang matapos ang kabaliwan na ito. Ang katotohanan, ang buo at napakasakit na katotohanan. Bumagsak ito kay Liwayway na parang isang malaking alon. Nilulunod siya sa pagsisisi at pagkaunawa. Ang lahat ng kanyang galit, lahat ng kanyang pagkamuhi, ay biglang na naglaho. Ang natira na lang ay ang imahe ng isang lalaking piniling maging kontrabida para iligtas siya. Bakit? Bakit hindi mo sinabi? Umiiyak niyang tanong. Dahil alam kong hindi ka aalis kung alam mo ang totoo. Sagot ni Bughaw, ang kanyang desperasyon ay abot langit. Mananatili ka sa tabi ko at iyon mismo ang gusto ni Silangan. Liwayway, kailangan mong maniwala sa akin. Para patunayan ang kanyang mga salita, dinukot niya ang kanyang pitaka. Mula sa isang lihim na kompartimento, kinuha niya ang isang papel na tupi-tupi na at halatang lumana, ang annulment paper. Inilahad niya ito sa harap niya. Basang-basa na ito ng ulan, ngunit malinaw pa rin ang nakasulat. Tiningnan ni Liwayway ang pinakahuling pahina. Doon sa linya kung saan dapat nakapirma ang pangalan niya. Blanco. Sa loob ng 5 taon, walang pirma. Hindi kita kailanman isinuko, Liwayway. Sabi ni Bughaw, ang kanyang boses ay isa ng pakiusap. Kahit kailan. Nakatitig lang si Liwayway sa blangkong linya sa papel. Ang isip niya ay nahihirapang iproseso ang lahat. Ang bawat salita ni Bughaw ay umulit sa kanyang utak. Binubura ang 5 taon ng galit at sakit. At iniiwan sa lugar nito ang isang napakalaking guwang ng pagsisisi. Siya pala ang mali. Sa lahat ng panahong ito, siya pala ang hindi nakaintindi. Bago pa man siya makapagsalita, isang itim na van ang mabilis na huminto sa likuran nila. Bumukas ang pinto at isang babae ang nagmamadaling bumaba. Hawak ang isang payong. Si Dalisay Reyes. Automatikong napaatras si Liwayway. Ang instingto ng pagkamuhi ay bumalik. Ngunit ang Dalisay na nasa harapan niya ngayon ay iba. Wala ang ngita niya, wala ang ngiti, wala ang kislap sa mga mata. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala at pagsisisi. Liwayway, sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako. Tumingin si Liwayway mula kay Dalisay, patungo kay Bughaw, naguguluhan. Totoo ang lahat ng sinabi niya. Pagpapatuloy ni Dalisay, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Ginamit ako ng kapatid ko. Ginamit niya ang galit ko sa mga Montenegro para gawin akong kasangkapan sa kanyang paghihiganti. Pero hindi ko akalain na aabot siya sa puntong mandadamay ng isang inosenteng bata. Patawarin mo ako, Liwayway, sa lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo. Ang pagsusumamo sa boses ni Dalisay ay hindi maikakaila. Ito ang huling piraso na nagpatunay sa lahat. Ang babaeng kinamuhian niya ng buong puso ay isa rin palang biktima. Bakit ka nandito? Tanong ni Bughaw. Ang kanyang boses ay alisto. Tumawag ako sa'yo pero hindi mo sinasagot, sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Nalaman ni Kuya Silangan na umalis si Liwayway sa penthouse. Papunta na siya dito. Kasabay ng kanyang sinabi, 2 itim na sasakyan ang humarurot at humarang sa kanilang daan. Bumaba mula sa unang sasakyan ang ilang mga lalaking nakaitim. At mula sa pangalawang sasakyan, isang lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana ang dahan-dahang lumabas. May isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Si Silangan Reyes. Well, anong ganda namang family reunion ito? Sabi ni Silangan. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng lason. Ibinuka niya ang kanyang mga braso na para bang niyayakap ang eksena. At kasama pa ang taksil kong kapatid. Kumpleto ang lahat. Agad na inilagay ni Bughaw si Liwayway at Sinag sa likuran niya. Nagsisilbing panangga. Tapusin na natin ito, Silangan.
Huwag mo na silang idamay. Huwag idamay? Tumawa si Silangan. Bughaw, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Sila ang punto ng lahat ng ito. Ano ang mas masakit na ganti kaysa sa kunin mula sa'yo? Ang mismong mga bagay na pilit mong itinatago at pinoprotektahan. Lumapit si Silangan. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Liwayway at sa batang hawak niya. 5 taon mo silang itinago, Bughaw. At sa loob ng 5 taon na yon, akala ko ay wala kang pakialam. Pero nang bumalik sila, doon ko nakita ang kahinaan mo, ang Achilles heel mo. Hayop ka. Sigaw ni Bughaw, handa nang sumugod, ngunit pinigilan siya ng kanyang mga tauhan na ngayon ay nakapalibot na rin sa kanila. Ako ba ang hayop? Tanong ni Silangan, itinuturo ang sarili. O ang ama mo, na itinulak ang ama ko sa pagpapakamatay dahil sa kasakiman niya? Pamilya ko ang sinira ninyo, kaya pamilya mo rin ang sisirain ko. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Liwayway ang paggalaw ni Sinag. Nagising ito dahil sa sigawan. Mama, anong nangyayari? Sino sila? Niyakap ni Liwayway ang kanyang anak. Huwag kang matakot, anak. Nandito si Mama. Ngunit ang tapang niya ay isang palabas lang. Sa loob-loob niya, nanginginig siya sa takot. Tama na, kuya, sigaw ni Dalisay. Humarang sa pagitan ng kanyang kapatid at Nina Bughaw. Hindi kasalanan ng bata ang mga nangyari noon. Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit mo. Tumabi ka, Dalisay, banta ni Silangan. Ngunit bago pa man may mangyari, isang tunog ang pumailan lang sa hangin. Ang tunog ng mga sirena ng pulis. Mabilis at papalapit. Nanlaki ang mga mata ni Silangan sa gulat. Lumingon siya kay Bughaw na ngayon ay may isang maliit at mapagwaging ngiti sa kanyang mga labi. Akala mo ba, hahayaan kong pumunta dito nang walang backup plan? Sabi ni Bughaw. Lahat ng pag-uusap natin sa telepono sa loob ng nakaraang taon, lahat ng pagbabanta mo, nakarecord. At ang envelope na ibinigay ko kay Dalisay kagabi, iyon ang kopya ng lahat ng ebidensya na isinumite na niya sa mga pulis kaninang umaga. Ang mukha ni Silangan ay nag-iba mula sa pagiging mayabang tungo sa purong galit at pagkabigo. Sinubukan niyang tumakbo pabalik sa kanyang sasakyan, ngunit huli na ang lahat. Ang mga pulis ay nakapalibot na sa kanila. Silangan Reyes, arestado ka. Habang pinupusasan ng mga pulis si Silangan, ang huling tingin nito ay napunta kay Bughaw, isang tingin na pununo ng walang katapusang pagkamuhi. Hindi pa tayo tapos, Montenegro. Sigaw nito bago ipasok sa police car. Nang mawala na ang mga sasakyan ng pulis, isang nakabibinging katahimikan ang pumalit. Ang ulan ay tumila na. Ang dilim ay unti-unting napapalitan ng malamlam na liwanag ng bukang Liwayway na paparating. Tapos na. Dahan-dahang lumingon si Liwayway kay Bughaw. Ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay tila nawala. Nakita niya ang mga pasa sa mukha ni Bughaw mula sa maliliit na gulo, ang pagod sa kanyang mga mata, at ang bigat ng 5 taong pagsasakripisyo sa kanyang mga balikat. Walang nagsalita. Hindi na kailangan. Naglakad siya palapit dito at sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, hinayaan niyang makita nito ang lahat. Ang kanyang pagsisisi, ang kanyang pasasalamat, ang kanyang pag-unawa. Lumapit din si Dalisay sa kanila. Liwayway, aalis na ako. Sana balang araw, mapatawad mo ako. Tumalikod na ito para umalis, ngunit pinigilan siya ng boses ni Liwayway. Salamat, sabi niya. Isang simpleng salita, ngunit puno ng kahulugan. Ngumiti si Dalisay ng malungkot bago tuluyang umalis. Naiwan silang 3, siya, si Bughaw, at ang natutulog na si Sinag. Ang hangin sa pagitan nila ay hindi na mabigat. Gumaan na ito, na para bang isang malaking tinik ang nabunot mula sa kanilang mga puso. Dahan-dahang hinawakan ni Bughaw
Ang kamay ni Liwayway, ang kanyang hawak, ay mainit at sigurado. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng mga emosyon na matagal na nitong itinago. Uwi na tayo, tanong nito. Ang kanyang boses ay malumanay. Tayong tatlo. Ilang buwan nang lumipas. Ang hangin sa lungsod ng Taladiwa ay hindi na kasing bigat ng dati para kay Liwayway. Ang penthouse na minsan ay naging kulungan niya ay isa na ngayong tahanan. Ang mga pader na dati sumasakal sa kanya ay ngayon ay puno ng mga litrato. Mga litrato ni Sinag na tumatawa, mga litratong kuha mula sa kanilang mga lakad sa parke, at isang litrato nilang tatlo, ang una nilang tunay na family picture. Mula sa bintana ng kusina, pinapanood ni Liwayway ang mag-ama sa hardin. Ang hapon ay ginintuan at ang sinag ng araw ay tila lalong nagpapatingkad sa eksenang nasa harap niya. Tinuturuan ni Bughaw si Sinag kung paano sumipa ng bola, ngunit ang Bughaw na nakikita niya ngayon ay malayong malayo na sa pader ng yelo na kanyang nakilala. Ang kanyang mga balikat ay hindi na tensyonado. Ang kanyang mga labi, na dati laging isang tuwid na linya, ay ngayon ay mabilis na bumubuo ng isang nangiti. Ganyan nga, champion. Sipa, sigaw ni Bughaw, kasabay ng malakas na tawa nang gumulong ang bola sa ibang direksyon. Tinakbo ni Sinag ang bola at muling sumipa. Pero sa pagkakataong ito, natumba siya sa malambot na damuhan. Bago pa man makaiyak ang bata, nandoon na agad si Bughaw. Binuhat ito at inihagis ng bahagya sa hangin. Ang malakas na tawa ni Sinag ay musika sa pandinig ni Liwayway. Ito na ang kanyang bagong araw-araw. Isang buhay na puno ng maliliit, ngunit mahahalagang sandali. Ang paggising sa umaga na katabi, ang dalawang pinakamamahal niyang lalaki. Ang pag-uusap nila ni Bughaw sa gabi, hindi na tungkol sa mga takot at pagdududa, kundi tungkol sa mga pangarap at plano para sa kanilang pamilya. Ang pagpapatawad ay hindi dumating sa isang iglap. Ito ay isang proseso. May mga gabing nagigising pa rin si Liwayway mula sa mga bangungot ng nakaraan. Ngunit sa tuwing mangyayari iyon, naroon si Bughaw, gising at naghihintay. Handang yakapin siya hanggang sa mawala ang kanyang mga takot. Natutunan nilang mag-usap, natutunan nilang magtiwala. Dahan-dahan, binubuo nilang muli ang pundasyong nasira ng mga kasinungalingan at sakripisyo. Mama, halika po. Laro tayo. Tawag sa kanya ni Sinag. Ngumiti si Liwayway at lumabas para samahan sila. Sa sandaling iyon, sa gitna ng hardin, habang pinagpapasahan nila ang bola, naramdaman niya ang isang kontento na hindi pa niya naramdaman kailanman. Buo sila. Kinagabihan, niyaya siya ni Bughaw na lumabas. Tayong dalawa lang, sabi nito na may isang makahulugang ngiti. Dinala siya nito sa isang maliit at tahimik na kapihan sa isang sulok ng syudad. Ang pangalan sa karatula, Kapihan Halikana. Ang lugar ay mainit at kaaya-aya. May amoy ng kape at bagong lutong tinapay. Habang nakaupo sila sa isang mesa sa tabi ng bintana, hinawakan ni Bughaw ang kanyang mga kamay. Sa pagkakataong ito, wala nang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Ang naroon lang ay isang dalisay at malalim na pagmamahal. Habang tinititigan niya ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng dumaan sa impyerno dahil sa kanya, alam ni Bughaw na ito na ang tamang sandali. Ang kaba sa kanyang dibdib ay iba. Hindi ito ang kaba ng takot, kundi ang kaba ng isang taong handing isugal ang lahat para sa pag-ibig. Liwayway, panimula niya, ang kanyang boses ay mas malambing kaysa karaniwan. Nagsimula tayo sa isang pagkakamali. Itinuloy natin sa isang kasunduan. At sa loob ng napakatagal na panahon, ang pagsasama natin ay binalot ng mga pader at kasinungalingan. Nakikita niya ang bahagyang sakit sa mga mata nito sa pag-alala, ngunit hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito.
Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo. Patawarin mo ako dahil pinili kong maging duwag at itago ang katotohanan. Pero ngayon, dito sa harap mo gusto kong magsimula ulit. Isang simula na walang halong takot, walang halong pagpapanggap. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang upuan, lumuhod sa isang tuhod sa harap niya, at mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante ang kumikinang. Isang simbolo hindi ng kayamanan, kundi ng isang purong intensyon. Liwayway Salcedo. Sabi niya, tinititigan ito ng diretso sa mga mata. Mahal na mahal kita, higit pa sa buhay ko. Will you marry me again? This time for real. Walang pilitan, walang takot. Pag-ibig lang. Ang mga luha ay kusa ng dumaloy sa mga mata ni Liwayway. Ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Ang lalaking minsan ay naging dahilan ng kanyang pinakamatinding sakit ay ngayon ay nakaluhod sa kanyang harapan. Iniaalay ang isang pag-ibig na buo at totoo. Tumango siya, hindi makapagsalita sa sobrang emosyon. Oo, bughaw. Bulong niya nang sa wakas ay makahanap siya ng boses. Oo, isinuot ni Bughaw ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit at sa yakap na yon, naramdaman ni Liwayway na sa wakas, nakawi na siya. Nang maghiwalay sila, pinunasan niya ang kanyang mga luha na may kasamang ngiti. Teka, sabi niya, may isa pa pala akong sorpresa. Hinawakan niya ang kamay ni Bughaw, ang kamay na may suot na ngayon ng kanyang singsing at dahan-dahan niya itong inilagay sa kanyang tiyan. Napakunot ang noo ni Bughaw, nagtataka. Tumingin ito sa kanya, naghihintay. Ngumiti si Liwayway, isang ngiting abot langit. Mukhang magkakaroon na ng kapatid si Sinag. Ang pagbabago sa mukha ni Bughaw ay isang bagay na hindi malilimutan ni Liwayway. Pagkabigla, pagkalito. At pagkatapos, isang liwanag ng purong kaligayahan ang bumalatay sa buong mukha nito. Mas maningning pa kaysa sa lahat ng bituin sa kalangitan. Binuhat siya nito at inikot-ikot. Ang kanilang mga tawa ay pumuno sa buong kapihan. Sa pag-uwi nila, dinala nila si Sinag sa balkonahe ng kanilang tahanan. Ang dilim ay nagbibigay daan na sa unang sinag ng umaga. Magkakasama silang tatlo, magkayakap, pinapanood ang pagsikat ng araw. Ito na ang bagong simula natin. Bulong ni Bughaw, hinahalikan ng tuktok ng ulo ni Liwayway ang ating bukang Liwayway. At habang pinagmamasdan ni Liwayway ang kulay kahel at rosas na kalangitan, alam niyang totoo iyon. Pagkatapos ng pinakamahabang gabi ng kanilang buhay, sa wakas, dumating na ang kanilang pinakahihintay na liwayag. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig at pagsasakripisyo ni Liwayway at Bughaw. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa bawat isa sa inyo. Salamat sa pagsama ninyo sa akin sa bawat kabanata, sa pagdanas ng bawat pighati at sa pagdiwang sa bawat tagumpay ng ating mga bida. Habang isinusulat ko ang kanilang paglalakbay, hindi ko maiwasang madala sa kanilang mga damdamin. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib ni Liwayway at ang tahimik na pasanin ni Bughaw. Ang kanilang istorya ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na pagmamahal ay hindi palaging madali. Ito ay may kasamang sakripisyo, pag-unawa, at higit sa lahat, pagpapatawad. Ipinakita nila sa atin na kahit gaano pa kadilim ang gabi, palaging may pag-asang sisikat na muli ang isang bagong umaga. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang aral na inyong napulot? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at pananaw ay mahalaga sa akin. Muli, maraming salamat po.
Ang inyong pakikinig ang nagbibigay buhay sa bawat salitang aking isinusulat hanggang sa ating susunod na pagkikita sa panibagong kwento. Naway baunin ninyo ang pag-asa at pagmamahal sa inyong mga puso.